Hapon ng October 10, 2012, sa tahimik at mamahaling komunidad ng Newport Beach, California, may isang pamilyang bigla na lang parang naglaho. 3 batang lalaki ang naghihintay sa kanilang school bus stop. Araw-araw, laging naroon ang kanilang mga magkulang para sunduin sila. Pero sa araw na yon, walang dumating. Habang lumilipas ang oras, lalo lang dumami ang tanong. Kinabukasan, isang kakaibang tawag mula sa isang gas station ang lalong nagpalalim sa misteryo. At nang tuluyang makapasok ang mga pulis sa loob ng mansyon ng pamilya, pumungad sa kanila ang mga bakas ng isang marahas na pangyayari. Isang pamilyang tila nasa kanila na ang lahat, bigla na lang nawala. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng bahay na yon at nasaan sina Peter at Kwechu Chadwick? Noong October 10, 2012, normal lang ang takbo ng araw sa Newport Beach. Kilala ang lugar dahil sa mga malalaking bahay, mahigpit na seguridad at ang mga residenteng mayayaman at pribado ang pamumuhay. Pero sa likod ng mataas na gate ng isang marangyang mansyon, nagsisimula na pala ang isang trahedya. Bandang hapon, ibinaba ng school bus ang 3 anak ni Peter at Kwechu Chadwick. Nakasanayan na nilang naghihintay ang kanilang mga magulang sa bus stop. Ngunit sa pagkakataong yun, walang sumundo. Ilang beses sinubukan ng panganay na tawagan ng bahay, pero walang sumasagot. Isa-isang umalis ang iba nilang kaklase kasama ang kani-kanilang pamilya. Naiwan ang 3 magkakapatid. Naghihintay pa rin. Napansin ito ng isang kapitbahay. Dahil nag-aalala, inalok niya ang mga bata na ihatid pa uwi. Pagdating nila sa bahay ng mga Chadwick, paulit-ulit niyang pinindot ang doorbell. Tahimik ang buong bahay. Wala ring sumagot sa mga tawag sa cellphone ng mag-asawa. Doon niya naramdamang may seryosong mali. Agad siyang tumawag sa mga pulis. Hindi nagtagal, dumating ang mga otoridad sa Chadwick residence. Ang bahay na nagkakahalaga ng humigit kumulang $2.5 milyong o humigit kumulang 154 milyon pesos sa kasalukuyan ay matatagpuan sa isa sa pinaka-eksklusibong lugar sa Newport Beach. Maraming kilalang personalidad at matagumpay na negosyante ang nakatira sa komunidad na iyon, kabilang na ang NBA star na si Kobe Bryant. Paulit-ulit na kumatok ang mga pulis habang nagpapakilala ng kanilang presensya, pero walang kahit anong tukon. Sa pangambang may taong nasa loob na nangangailangan ng tulong, napilitan silang sirain ang pinto at pumasok. At ang mga nakita nila sa loob ay nakakapangilapot. Sa kusina may pagkain pang hindi natapos ihanda. Nasa counter pa rin ang mga sangkap at gamit sa pagluluto, na para bang may biglang nakagambala sa kalagitnaan ng paghahanda ng tanghalian. Sa master bathroom naman, kitang-kita ang mga bakas ng matinding kumprontasyon. Nagkalat sa sahig ang mga basag na vase at baso. May dugo sa gilid ng bathtub, sa may drain at maging sa ilang bahagi ng dingding. Pagpasok sa master bedroom, may isang cellphone na nakasaksak pa rin sa charger. Katabi nito ang singsing ng isang babae. Bukas din ang safe ng mag-asawa, pero wala nang laman. Sa puntong iyon, malinaw sa mga investigador na hindi na ito simpleng kaso ng mga nawawalang tao. May mas malalim na nangyari sa loob ng bahay. Agad nilang hiniling ang lahat ng kuha mula sa mga security camera sa paligid ng subdivision. Sa footage, may isang puting SUV na nakitang umalis sa bahay ng mga Chadwick bandang 1:30 ng hapon. Si Peter Chadwick ang nagmamaneho. Mag-isa lang siya. Wala si Kwechu. Mas lalo nitong pinalalim ang misteryo. May malinaw na sinyales ng karahasan sa loob ng bahay. Nawawala ang asawa at ang tanging taong nakitang umalis ay ang kanyang asawa ring si Peter.
Kinabukasan, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ng mga investigador. Mula ito sa isang gas station sa San Diego. Ang tumawag ay si Peter Chadwick. Kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang boses habang nagsasalita. "Nasa Crystal gas station ako," sabi niya. "Patay na ang aking asawa, patay na siya." Nanatiling kalmado ang dispatcher at agad siyang tinanong, "Sino ang pumatay sa iyong asawa?" Sagot ni Peter, "Dinala nila siya." Sagot naman ng dispatcher, "Sino ang tinutukoy mong sila?" At sagot ni Peter, "Isang lalaking pumasok sa bahay namin. May kasama siya, umalis sila, sakay ng truck." Sabi ng dispatcher kailan ito nangyari. At ang sagot ni Peter, "Kahapon habang nasa Newport Beach kami." Tanong ng dispatcher, "Kilala mo ba ang mga taong yun?" Sagot naman ni Peter, si Juan ang may gawa." Tinanong ng dispatcher kung sino si Juan. Sinabi ni Peter na siya ang kinuha niyang pintor para pinturahan ang bahay nila. Tinanong ng dispatcher kung anong oras yun nangyari. Sagot naman ni Peter, bandang 11:11 ng umaga daw kahapon. Kaya ang tanong ulit sa kanya, nasaan ang katawan ng iyong asawa? At sabi ni Peter, hawak pa rin nila. Nagbanta silang pagtatatarin nila ang kanyang katawan. Tinanong ng dispatcher kung sino ang may hawak. Ang sagot ni Peter, sina Juan at Chen. Tinanong siya ng dispatcher kung paano niya nalamang patay na ang kanyang asawa. Sinabi naman ni Peter na nalunod umano ito. Pagkatapos nito, ikinuwento ni Peter na pinilit umano siyang sumama ng 2 lalaki. Ayon sa kanya, tinutukan siya ng kutsilyo at ipinagbanta ang papatayin kapag hindi siya sumunod. Pero habang nakikinig ang dispatcher, may mga bahagi ng kwento ni Peter na hindi na tumutugma sa mga ebidensyang natagpuan na ng mga investigador sa loob ng bahay. Ayon kay Peter, ilang araw bago ang insidente, kumuha siya ng pintor na nagngangalang Juan para pinturahan ang bahagi ng kanilang bahay. Ipinakita raw niya rito ang ikalawang palapag bago siya bumaba para kunin ang ilang papeles. Habang nangyayari iyon, naliligo raw sa itaas ang kanyang asawang si Kuwei Chu. At wala itong kaalam-alam na may ibang tao sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Peter na narinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang asawa. Nang patakbo raw siyang umakyat, nadatnan niya si Juan na may hawak na kutsilyo, habang si Kuwei Chu ay nakahandusay na sa sahig at wala ng malay. Ayon pa kay Peter, pinilit siyang isakay ang katawan ng kanyang asawa sa SUV ng pamilya habang tinututukan siya ng kutsilyo. Pagdating daw nila sa San Diego, sinalubong sila ng isa pang lalaki na nagngangalang Chen. Doon umano inilipat ang katawan ni Kuwei Chu sa isang pickup truck at saka tumuloy ang 2 lalaki patungo sa border ng Mexico, habang siya naman ay iniwan sa isang gas station. Sinabi ni Peter na nang makahanap siya ng pampublikong telepono, doon lamang siya nagkaroon ng pagkakataong tumawag sa mga otoridad at iulat ang buong pangyayari. Pero habang mas sinusuri ng mga investigador ang kanyang salaysay, mas maraming bahagi nito ang tila hindi nagtutugma. At iyon pa lang ang simula ng mas madilim na katotohanan. Maraming kakaibang kwento na ang narinig ng 911 dispatcher sa kanyang trabaho. Pero nang marinig niya ang salaysay ni Peter, agad niyang naramdaman na may malaking problema. May mga bahagi ng kwento ni Peter na hindi tugma. Ayon kay Peter, isang pintor na kinontrata nila ang biglang sumalakay at pumatay sa kanyang asawa. Pero isang tanong ang agad lumitaw. Bakit? Ano ang dahilan para patayin ng isang ordinaryong kontraktor ang kanyang kliyente sa mismong bahay nito sa kalagitnaan ng araw? Hindi rin nagtugma ang oras ng mga pangyayari. Sinabi ni Peter na bumaba lamang siya sa unang palapag nang wala pang 1 minuto. Pero sa napakaikling panahong iyon, gusto niyang paniwalaan ng mga pulis na nagawa ng umano'y salarin na patayin si Kuwei Chu sa pamamagitan ng pagkalunod. At pagkatapos
ay pilitin siyang tumulong para itago ang katawan. May isa pang bagay na mas lalong nagpaangat sa duda. Kung alam niyang may estrangherong pintor sa loob ng bahay, bakit niya ito iiwang mag-isa sa itaas habang naliligo ang kanyang asawa? Habang minamanmanan ng mga pulis ang kanyang lokasyon, nagdesisyon ng dispatcher na patagalin muna ang kanilang usapan para makakuha ng mas maraming impormasyon. Tinanong siya ng dispatcher, "Sir, may iniinom ka bang gamot?" Nag-isip sandali si Peter bago sumagot. Wala naman, walang seryoso. Habang patuloy siyang nagtatanong tungkol sa sinasabing pintor na si Juan, tahimik namang ipinaalam ng dispatcher sa mga pulis na hindi kapani-paniwala ang kwento ng tumatawag at posibleng may kaugnayan nito sa isang pagpatay. Ilang minuto lang ang lumipas nang matagpuan ng mga otoridad si Peter sa isang gas station sa San Diego. Pero ang nakita nila roon ay hindi isang asawang wasak at desperado. Sa halip, kalmado si Peter. Halos walang emosyon sa kanyang mukha para sa isang taong sinasabing kakamatay lang ng kanyang asawa. At habang mas sinusuri siya ng mga pulis, may napansin silang mga bagay na lalong nagpalalim sa kanilang hinala. May malalalim siyang gasgas sa leeg. May mga marka ng kagat ng tao sa kanyang kanang braso at may tuyong dugo sa ilalim ng kanyang mga kuko. Ang mga sugat na yon ang nagbigay ng bagong direksyon sa investigasyon. Kung totoo ang kwento niya na may armadong lalaki na may hawak ng kutsilyo at kumukontrol sa buong sitwasyon, paano siya nagkaroon ng mga sugat na parang resulta ng isang matinding pisikal na pakikipaglaban? Ang mga kagat at gasgas ay tila nagpapakita na may taong lumapan. At para sa mga investigador, mas malamang na ang mga ito ay mga defensive injuries. Mga sugat na natamo galing kay Quechu habang pilitin niyang ipinagtatanggol ang sarili sa harap ng isang marahas na kumprontasyon. Sinuri ng mga pulis ang security cameras sa buong lugar. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, unti-unting gumuho ang kwento ni Peter. Sinuri ng mga pulis ang security cameras sa buong lugar. Walang nakitang pintor, walang estrangherong pumasok, walang hindi kilalang bisita sa bahay ng mga Chadwick noong araw na yon. Ang tanging nakita sa footage ay sina Peter at Quechu, at kalaunan si Peter lamang ang umalis sakay ng kanilang puting SUV. Walang kahit anong ebidensya na nagkaroon ng isang Juan o isang Chen. Hindi rin pare-pareho ang mga pahayag ni Peter. Noong una, sinabi niyang saksi lamang siya at pinilit lang tumulong matapos ang krimen. Pero habang lumalalim ang investigasyon, nagsimula siyang magbigay ng mga eksaktong detalye kung saan iniwan ang katawan ni Quechu. Detalye na hindi sana niya malalaman, maliban kung kasama siya sa nangyari. Hinarap siya ng mga investigador. Paano mo nalaman kung saan eksaktong iniwan ang katawan ng iyong asawa? Tanong ng isang detective. Maliban na lang kung ikaw mismo ang nagdala roon. Sa puntong iyon, patuloy nang dumarami ang ebidensya laban kay Peter hanggang sa tuluyan na siyang umamin. Inamin niyang gawa-gawa lamang ang kwento tungkol kina Juan at Chen. Walang nangyaring home invasion. Walang sumalakay na pintor. Isang malaking kasinungalingan lamang ang ginawa niyang kwento para iligaw ang mga investigador. At ngayon, isang tanong na lang ang kinakailangang sagutin. Bakit ipinatay ni Peter Chadwick ang kanyang sariling asawa? Si Peter Chadwick na noon ay 48 years old ay isang British-American real estate developer. Nakilala niya si Quechu, isang Malaysian-Chinese student, habang nag-aaral ito sa University of Arizona. Nagpakasal sila, nagkaroon ng 3 anak na lalaki, at sa paningin ng ibang tao, tila perpekto ang kanilang pamilya. Naging matagumpay si Peter sa negosyo at nakaipon ng malaking kayamanan. Samantala, si Quechu ang nanatili sa bahay upang alagaan ang kanilang mga anak at pamahalaan ang kanilang pamilya. Para sa mga kaibigan at kapitbahay,
Isa silang matagumpay at masayang mag-asawa. Pero sa likod ng saradong pinto, unti-unti nang nasisira ang kanilang pagsasama. Natuklasan ng mga investigador ang mga sulat kamay na tala na nakuha mula sa computer ni Peter. May laman itong mga impormasyon tungkol sa pagpapahirap, gasto sa pagpapalaglag at ang mga serbisyong sexual. Naniniwala ang pulisya na isinulat ni Kwai Cho ang mga ito matapos niyang matuklasan ang mga pagtataksil ng kanyang asawa. Natuklasan din ng mga otoridad na nagkaroon si Peter ng sexually transmitted infection at naipasa niya ito kay Kwai Cho. Ilang beses na umanong pinag-isipan ni Kwai Cho ang makipagdiborsyo, pero pinili niyang maghintay dahil gusto niyang manatiling buo ang pamilya para sa kanilang 3 anak, hanggang sa dumating ang punto na napagtanto niyang hindi na maisasalba ang kanilang relasyon. Kumuha siya ng mga abogado. Nagsimula siyang mag-ipon ng mga ebidensya tungkol sa mga relasyon ni Peter at naghanda siya para sa diborsyo. Pero may isang malaking bagay na nakataya: pera. Ang negosyo ni Peter sa real estate ay tinatayang nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. At matapos ang maraming taon na pag-aalaga sa kanilang pamilya, nais ni Kwai Cho na makuha ang kanyang bahagi sa kanilang pinagsamahang ari-arian. Dito nagsimulang matakot si Peter. Ayon sa mga investigador, natakot siyang mawala ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan. Kaya nagsimula siyang maglipat ng pera at magtago ng mga asset bago pa umabot sa proseso ng diborsyo. Ilang araw bago siya namatay, normal pa rin ang buhay ni Kwai Cho. Tinulungan niya ang bunsong anak sa mga assignments nito. Naglaan siya ng oras kasama ang panganay at nagpaplano pa siya para sa darating na Thanksgiving. Pero pagsapit ng umaga ng October 10, 2012, nagbago ang lahat. Habang naghahanda si Kwai Cho ng tanghalian, nagsimula silang magtalo ni Peter tungkol sa kanilang paghihiwalay at ang pagtatalo ay nauwi sa karahasan. Ayon sa mga kapitbahay, may narinig silang malalakas na sigawan mula sa bahay. Pero matapos ang ilang sandali, bigla ring tumahimik ang lahat. Dahil inakala nilang ordinaryong away mag-asawa lamang iyon, walang tumawag sa mga pulis. Ayon sa autopsy, sinakal si Kwai Cho hanggang mawalan siya ng malay at pagkatapos ay inilubog sa tubig hanggang sa malunod. Marami rin siyang natamong sugat na nagpapakita ng matinding pakikipaglaban bago siya namatay. Kalaunan, inamin ni Peter na pagkatapos niyang patayin ang kanyang asawa, sinubukan niyang palabasin na isa itong robbery. Nagkalat siya ng mga dugoang tuwalya. Kinuha niya ang pera mula sa safe. Binalot niya ang katawan ni Kwai Cho gamit ang kumot at inilagay niya ito sa SUV bago nagmaneho papuntang San Diego. Doon niya itinapon ang katawan sa loob ng isang malaking dumpster. Makalipas ang ilang panahon, na-recover ng mga investigador ang katawan ni Kwai Cho mula sa dumpster. Kasama nito ang kanyang wallet na may laman pang green card at humigit kumulang $10,000 cash. Hindi agad na empty ang dumpster dahil nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa payad sa pagitan ng may-ari ng lugar at ng serbisyo ng basura. At ang pagkaantala na yon ang nagpreserba ng mahahalagang ebidensya na kalaunan ay ginamit laban kay Peter sa korte. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, kinasuhan si Peter ng murder. Ngunit kahit mabigat ang kaso laban sa kanya, nakalaya siya pansamantala makalipas ang 2 buwan. Matapos makapagpiyansa gamit ang $100 million bond o humigit kumulang 6.1 billion pesos sa kasalukuyan. Bilang kondisyon ng kanyang paglaya, isinuko niya ang kanyang passport. Regular siyang nagre-report sa mga otoridad at tumira kasama ang kanyang ama sa Santa Barbara habang hinihintay ang paglilitis. Sa panlabas, tila sumusunod siya sa lahat ng utos ng korte, pero lihim na may ibang plano si Peter. Nagsimula siyang maglipat
ng milyon-milyong dolyar sa mga tagong account. Naglabas siya ng malaking halaga ng pera at bumili siya ng mga libro tungkol sa survival, pagpapalit ng identity at kung paano makakaiwas sa pagkakahuli. Noong January 2015, hindi tumalo si Peter sa isang nakatakdang pagdinig sa korte. Nawala siya. Nang halughugin ng mga investigador ang kanyang silid, nakita nila ang mga librong may kaugnayan sa paggawa ng bagong identity at pamumuhay habang nagtatago. Ipinakita rin ng financial records na nakapag-withdraw siya ng humigit kumulang $600,000 o mga nasa humigit 36.9 million pesos sa kasalukuyan mula sa family trust at gumamit pa ng karagdagang pera mula sa kanyang credit cards. Nag-iwan din siya ng mga maling digital clues. May mga search history sa internet na may kaugnayan sa Canada, South Africa at Mexico. Kalaunan, nakita sa airport surveillance si Peter na nakasuot ng disguise. Naka-women's clothing siya habang sinusubukang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit hindi siya sumakay ng eroplano. Sa halip, ilang oras siyang nanatili sa loob ng airport bago nagpalit muli ng damit. Itinapon ang kanyang cellphone at umalis sakay ng taxi. Ang pagkawala ni Peter ang nagbabagal sa kaso. Sa loob ng mahigit 3 taon, walang nakuhang siguradong impormasyon ang mga otoridad tungkol sa kanyang kinaroroonan hanggang sa tuluyang idagdag ng FBI si Peter Chadwick sa listahan ng kanilang 15 most wanted fugitives. Nag-alok sila ng $25,000 reward para sa impormasyong makakatulong sa kanyang pagkakahuli. Samantala, naglunsad din ng Newport Beach Police Department ng kampanya para makakuha ng bagong mga lead. At sa loob ng maraming taon, nanatiling isa sa mga pinakahinahanap na pugante sa Amerika si Peter Chadwick. Sinasabi nila na ang tiyaga ay may gantimpala at matapos ang halos 1 dekadang paghahanap, dumating din ang araw na makukuha ng mga otoridad ang matagal nilang hinihintay na sagot. Noong 2019, nakatanggap ang mga pulis ng isang mahalagang impormasyon na muling nagbukas sa kaso. Habang nagtatago si Peter Chadwick, ginamit niya ang pangalang Michael Smith at nagtago sa iba't ibang sulok ng Mexico. Noong una, namuhay siya sa mga mamahaling hotel, pero habang humihigpit ang seguridad at nagsimulang humingi ng passport ang mga hotel sa kanilang mga bisita, napilitan siyang magpalipat-lipat ng lugar. Lumipat siya sa maliliit na inn at murang matutuluyan kung saan mas kaunti ang kailangang dokumento. Ginawa ni Peter ang lahat para hindi siya matunton. Gumawa siya ng mga peking papeles, kabilang ang isang peking American driver's license at Canadian passport. Pero hindi doon natapos ang kanyang panlilinlang. Gumawa pa siya ng isang peking Shield Agent Certificate mula sa Marvel na tila bahagi ng kanyang pagtatangkang lumikha ng bagong identity. Sa tulong ng mga peking dokumentong iyon, nakagalaw siya ng malaya sa Mexico at nalinlang hindi lamang ang mga ordinaryong tao, kundi maging ang ilang lokal na otoridad. Para mabuhay, kumuha siya ng iba't ibang pansamantalang trabaho. Minsan nagsilbi siyang restaurant server, minsan naman naging kitchen assistant. Tahimik siyang namuhay habang patuloy na tinatakasta ng hustisya. Hanggang sa isang araw, may isang anonymous tipster ang nagbigay ng impormasyon sa mga kinauukulan. May nakita raw silang isang kahina-hinalang lalaki na tumutugma sa paglalarawan kay Peter sa lungsod ng Puebla, timog silangan ng Mexico City. Agad kumilos sa mga otoridad. Nakipag-ugnayan sila sa mga opisyal ng Mexico at nagsagawa ng malawakang paghahanap sa lugar. Matapos ang ilang linggong pagmamanman at masusing imbestigasyon, dumating ang sandaling matagal nang hinihintay. Noong August 2019, nahuli ng mga pulis si Peter Chadwick sa isang simpleng tirahan. Pero malaki na ang ipinagbago ng kanyang hitsura. Kinulayan niya ng itim ang kanyang buhok at pinalago niya ang kanyang balbas.
Ginawa niya ang lahat upang hindi siya makilala. Ngunit sa loob ng kanyang tinutuluyan, nakakita ang mga otoridad ng mahalagang ebidensya na tuluyang nagpatunay kung sino talaga siya. Wala na siyang maitatanggi. Ang pagkahuli kay Peter Chadwick ang naging pinakamalaking pagbabago sa isang kasong ilang taon nang naghihintay ng wakas. Agad siyang ibinalik sa Estados Unidos para harapin ang hustisya. Sa paglilitis, inilatag ng mga taga-usig ang isang matibay na serye ng ebidensya. Una, ang DNA. Ang mga sample ng balat na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Kwai Chu ay tumugma kay Peter. Patunay ito na nagkaroon ng pisikal na pagkikipaglaban bago siya namatay. Ikalawa, mga bakas ng dugo. Sa loob ng banyo, 2 tao lamang ang natukoy na may dugong naiwan, sina Peter at Kwai Chu. Walang dugo ng isang estranghero. Walang ebidensya na may ibang taong pumasok sa bahay. At pangatlo, mga hibla. Ipinakita ng pagsusuri na ang kumot na ginamit sa pagbabalot ng katawan ni Kwai Chu sa dumpster ay eksaktong tumugma sa mga kumot na nagmula mismo sa bahay ng mga Chadwick. Isa-isang bumuo ang mga ebidensya ng isang malinaw na larawan. Walang misteryosong pintor. Walang 2 salarin na sina Juan at Chen at walang random na pagsalakay. Ang sagot ay matagal nang nasa harap nila. Noong 2022, 10 taon matapos ang krimen, sa wakas ay gumawa ng kasunduan si Peter Chadwick sa mga taga-usig. Noong una, nahaharap siya sa kasong first-degree murder. Ngunit kalaunan, tinanggap ng korte ang kanyang guilty plea para sa second-degree murder. Bilang bahagi ng kasunduan, isinuko ni Peter ang kanyang karapatang umapila at hinatulan siya ng 15 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Hindi kasama sa bilang ng sentensya ang panahon na nauna niyang ginugol sa detention. Ngunit kahit natapos na ang legal na proseso, hindi natapos ang kontrobersiya. Sa pag-amin niya ng kasalanan, umiyak si Peter sa korte. Tinawagan niya si Kwai Chu bilang isang mabuting ina. Sinabi niyang sinira niya ang lahat at humingi siya ng tawad sa kanilang 3 anak. Pero para sa pamilya ni Kwai Chu, ang mga luha na yon ay hindi sapat. Naniniwala silang maaaring bahagi lamang yon ng pagtatangkang makakuha ng mas magaan na sentensya. Binigyang linaw naman ng Orange County District Attorney kung bakit tinanggap ang plea agreement. Ayon sa kanila, hindi lamang parusa kay Peter ang isinasaalang-alang nila. Inisip din nila ang kapakanan ng 3 anak na naiwan. Naranasan na ng mga bata ang pinakamabigat na trauma, ang pagkawala ng kanilang ina dahil sa pagpatay at ang pagkawala rin ng kanilang ama nang tumakas ito. Kung magpapatuloy pa ang mahabang paglilitis, kailangan nilang muling marinig ang masakit at detalyadong kwento kung paano pinatay ng kanilang sariling ama ang kanilang ina. Sa pagtanggap sa kasunduan, natapos ng mas mabilis ang kaso at nabigyan ang mga anak ng pagkakataong makapagsimulang maghilom nang hindi na muling binubuksan ng sugat sa isang pampublikong paglilitis. Ang kaso ni Peter Chadwick, isang lalaking sa paningin ng marami ay perpektong asawa at ama, ngunit sa likod nito ay nagtatago ang isang malamig na krimen na tuluyang nagtapos matapos ang halos 10 taong paghahanap. Ngunit may mga bagay na hindi kailanman maibabalik. Si Kwai Chu Chadwick ay tuluyang nawala sa edad na 46. Kasama niyang nawala ang mga pangarap, ang pagmamahal at ang mga sandaling dapat sana ay kasama pa niya ang kanyang 3 anak na lalaki habang sila'y lumalaki. Ang dating masayang tahanan ng pamilya Chadwick ay naiwan na lamang bilang isang alaala, isang bahay na puno ng mga tanong, isang pamilya na winasak ng isang desisyong hindi na mapapawi at isang kwento na nagpapaalala na kung minsan ang pinakamadilim na sikreto ay hindi nagmumula sa isang estranghero, kundi sa taong pinakamalapit sa atin.
Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!